Magandang umaga! Tayo ay matututo sa araw na ito. Handa na ba kayo? Magandang umaga mga bata! Tayo ay matututo sa araw na ito. Handa na ba kayo? Mag-isip muna tayo. Buuin ang pangungusap ng mga nawawalang salita. Ito ay may kinalaman sa pagpapanatiling malinis ng bahay. Number 1, madalas na ang mga tao ay nagkakasakit dahil sa patlang sa bahay. Ang patlang at patlang ay may lugar na pwedeng pamuhayan ng mikrobyo. Number 2, ang masamang hangin na ito ay pwedeng magdulot sa iyo ng patlang. Number 3, ang mga kalat ay pwedeng pamuhayan ng mga patlang at bubwit. Number 4, maaaring may patlang ay masaktan sa mga patak ng tubig na naiwan sa sahig. Number 5, ang mga basurang plastik na maaari pang gamitin ay kinukolekta para patlang. Suriin mo. Panuto. Pagmasdan ng tahimik ang larawan at ilarawan ang isang malinis na tahanan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang napansin ninyo sa mga gamitan sa loob ng bahay o tahanan? Maayos ba at malinis ang mga kagamitan? Ano-ano ang mga wastong paraan ng paglilinis ng bahay o tahanan? Paglilinis ng bahay at bakuran. Ang ating tahanan ay hindi palaging ligtas tulad ng iniisip natin. Maaring hindi importante na panatilihin ang malinis ng ating tahanan. Ngunit, ang tahanang marumi ay pwedeng magdulot ng sakit sa iyo. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang maisagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran at maisagawa ang wastong paghihiwalay ng mga basura sa bahay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang nasa larawan sa ibaba. Paano mo pinananatili ang kalinisan ng iyong tahanan? Ano-ano ang iyong mga ginagawa upang mapanatili ang kalinisan ng mga ito? Isulat ang mga ito sa iyong kwaderno. A. Pagwawalis.
Gumamit ng walis tambo sa pagwawalis ng sahig. Dahan-dahan ang pagwawalis upang hindi lumipad ang alikabok. Simulan sa mga sulok at tabi ng mga silid patungo sa gitna ang pagwawalis. Gumamit ng pandakot at dakutin agad ang naipong dumi. B. Pag-aalis ng alikabok. Ang mga kasangkapan ay madaling maalikabukan. Kailangan punasan ang mga ito araw-araw. Ang lumang damit o ang lumang kamiseta ay mainam gamitin kung malambot at hindi nagiiwan ng himulmol. Sa pag-aalikabok, simulan sa mataas na bahagi ng mga kasangkapan, pababa. Ang mga dekorasyon at palamuti ay kailangang punasan din. Si paglalampaso ng sahig. Ang paglalampaso ng sahig na gamit ang mop ay ginagawa pagkatapos walisan ang mga sahig. Basain at pigain ang mop head. Ilampaso ito sa sahig sa pagitan ng muebles, sa sulok at sa ilalim ng mesa at kabinet. Kapag marumi ang mop head, banlawan sa isang timba at katamtaman ang dami ng tubig o itapat ito sa gripo at yugyugin hanggang sa maalis ang dumi. Letter D. Pagbubunot. Binubunot ang mga sahig upang kumintab. Punasan ang mga sahig bago lagyan ng floor wax. Gawing manipis at pantay-pantay ang paglalagay. Patuyuin muna ito bago bunutin. Punasan ang tuyong basahan. Kilalanin natin. Ano ang tawag sa mga larawan na ginagamit sa paglilinis ng ating tahanan? Ano kaya ang mga tawag sa kanila? Ilan lang yan sa mga kagamitan na ginagamit sa loob ng tahanan. Sagutin natin. A. Alin sa mga kagamitan ang madalas ninyong gamitin? Bakit? B. Mahalaga ba na mayroon kayong kagamitang panglinis sa bahay? Bakit? Paano mo mapapanatiling malinis ang tahanan? Number 1, magtambak ng kagamitang panglinis. A. Para panatilihing walang mikrobyo ang mga espongha
at telang panglinis. Hugasan ito ng mainit na tubig na may sabon pagkatapos gamitin. B. Para matanggal ang mikrobyo at espongha, magandang idea na initin ito sa microwave. 2 minuto o ipasok ito sa dishwasher. Hayaan itong matuyo bago gamitin ulit. Yun lang. C. Magkaroon ng maraming espongha. Gumamit ng magkakaibang espongha pagkatapos ng 1 buwan o depende sa paggamit. Itapon na kaagad ang mga espongha o tela na ginamit na panglinis sa dumi ng tao o hayop. Gumamit ng mga do-it-yourself or DIY na panglinis ng tahanan. Puting suka. Ang puting suka ay pwedeng makatanggal ng mikrobyo at amag. Punuin ang spray bottle na magkasing sukat sa puting suka at tubig. 1 tasa sa 1 tasa. Alugin at pwede mo nang gamiting panlinis. Linisin ang lababo. Itapon na kaagad ang mga espongha o tela na ginamit na panglinis sa dumi ng tao o hayop. Gumamit ng mga do-it-yourself or DIY na panglinis ng tahanan. Puting suka. Ang puting suka ay pwedeng makatanggal ng mikrobyo at amag. Punuin ang spray bottle na magkasing sukat sa puting suka at tubig. 1 tasa sa 1 tasa. Alugin at pwede nang gamitin panglinis. Linisin ang lababo, mga mesa sa kusina, toilets, shower at tubs, sahig at mga bintana gamit ang pinaghalong suka at tubig. Paalala, huwag gamitin ang suka sa marmol na ibabaw. Baking soda. Paghaluin ang baking soda sa isang recyclable container, lagyan ito ng tamang dami ng tubig para maging paste. Gamitin ito sa mga lugar na mahirap linisin katulad ng tiles at kalan, banlawan ng tubig pagkatapos. Karoon ng pangkalinisang gawain. Hindi mo kinakailangan na gawin lahat agad. Magsimula ka ng isang schedule. Gawin mo ito ng pakonti-konti araw-araw. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang pagdami ng alikabok, amag at iba pa. Linisan ang kusina at banyo araw-araw. Bigyan ng espesyal na atensyon ang paglilinis ng kusina at banyo. Pinamumugaran ito ng mikrobyo, amag at peste. Panatilihing malinis at malaya sa mikrobyo ang lababo, mesa, refrigerator, sangkalan, kalan, at kung saan pa may pagkain na inihahanda at tinatago. Pagkatapos maglinis, patuyuing mabuti ang paligid. Ang basa o mamasa-masang lugar ay pinamamahayan ng mikrobyo at amag.
Itapon ang basura upang maiwasan ang mga insekto, daga at bubuwit. Ito ang ilan sa mga gawain na kailangan nating gawin depende sa pangangailangan lamang. Linisin ang lint screen sa dryer kada gamit. Linisin ang hood over ng kalan isang beses sa isang buwan. I-check at palitan ang filter ng pugon pagkalipas ng ilang buwan. Paano ang mga alagang hayop? Ang mga alagang hayop ay nangangailangan din ng malinis na tahanan. Ang iyong alagang hayop ay nakatira kasama mo. Ang alagang hayop ay maaaring magkasakit kung ang kanilang tirahan ay hindi malinis at maayos. Importante na ang iyong gamit sa paglilinis sa sambahayan ay ligtas para sa iyong alagang hayop. Suka at baking soda ay ligtas upang panatilihing ikaw at ang iyong alaga ay malusog. Panatilihing magkahiwalay ang pagkain mo at ang pagkain ng iyong alagang hayop. Itago ang mga kagamitan para sa pagkain ng iyong alagang hayop ng magkahiwalay. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos hawakan ang iyong alagang hayop at ang kanilang pagkain, laruan, kulungan, litter boxes, at pagkatapos kunin ang kanilang dumi. Linisin ang litter boxes araw-araw kung ikaw ay may alagang pusa. Gumamit ng plastic bag sa pagdampot at pagtapon ng dumi sa basurahan kung ikaw ay may alagang aso. Ano ang pwede kong gawin bilang tagapagtaguyod? Alamin kung ano ang alam ng mga tao sa pagpapanatiling malinis sa kanilang tahanan. Matapos ito, alamin kung ano pa ang gusto nilang malaman, pwede ka nang magsimula. Dapat gawin. Maging maalam. Pag-aralan ang mga bagay katulad ng pest control at mold prevention. Maging pamilyar sa mga resources mula sa safety net. Maging praktikal. Magtakda ng layunin. Mag-focus sa mga gawaing pangkalinisan na maaaring gawin. Gawin itong kasiya-siya. Maging mapagpasensya. Magbigay ng tama at simpleng eksplanasyon. Ipakita kung paano gagawin. Magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan nito. Maging positibo. Tulungan ang mga tao na maintindihan ang pagkakaroon ng malinis na tahanan at magbigay ng magandang resulta sa kanilang buhay. 6 na paraan ng tamang pagtatapon o paghihiwalay ng basura. Mga nasusunog na basura. Ang mga nasusunog na basura, basura mula sa kusina, mga goma, mga sanga at dahon, mga papel, diaper at iba pa.
Tanggalin ang anumang tubig o fluid sa mga basura mula sa kusina. Number 2. Recyclable plastic. Ang mga basurang plastic na maaari pang gamitin ay kinukolekta para sa recycling. Hindi nasusunog na basura. Ang mga bagay katulad ng ceramic, salamin, mga cup, botelya, mga cosmetics, CD cassettes, aluminum foils, at maliliit na electric appliances ay mga di nasusunog na basura, hazardous o delikadong basura. Ito ay may pangsindi ng sigarilyo o lighter, dry cells o baterya, mercury, thermometers, fluorescent, lamps, at iba pa. Ang mga nickel-cadmium battery ay kailangang ibalik sa tindahang pinagbilhan. Ilagay ang mga mercury thermometer at dry cells sa isang hiwalay na sisidlan. Ang mga fluorescent lamp ay maaaring ilagay sa loob ng kahong pinaglagyan ng pinagpalitan. Recyclable items. Ang mga dyaryo, magazine, libro, karton, papel, at tela ay maaaring i-recycle. Pagsamahin bawat uri ng basura at itali sa pamamagitan ng lubid o tali. Mga lata, sa asul na basket, mga bote, dilaw na basket, mga delikadong basura tulad ng mga bombilya at fluorescent light sa tabi ng dilaw na basket at PET bottles. Sa asul na net bag, alisin ang mga takip at ilagay ang mga steel cups sa plastic cups, sa plastic bags. Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong sitwasyon sa ating paligid? Ano kaya ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong sitwasyon sa ating paligid? Ano ang dapat nating gawin upang mapanatiling malinis ang ating paligid? Kung nais nating may malinis na kapaligiran, dapat may isa-puso ang 3 R's. Reduce, reuse, at recycle. Putulin na ang mga katigasan ng ulo at pagwawalang bahala sa mga nangyayari. Tulungan natin ang ating pamahalaan na magkaroon ng malinis na kapaligiran at higit sa lahat sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway marami kayong natutunan at napulot na aral sa ating pinag-aralan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli.